Mga kabayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong pahayag ng media. Dito po sa pahayag din po ni BBM, mga tambay, na siya daw po, ayon sa kanya, ayon po kay BBM ay siya daw po'y kumpiyansa at wala daw po siya itinatago. Kaya daw po siya daw po ay hindi madadawit sa korupsyon ng kanyang panunungkulan na mahigit 3 taon na, mga kabayan. Naniniwala po ba tayo na wala siyang kinalaman sa korupsyon na nangyayari sa bansa, mga kabayan? Depende po 'yan sa tama. Kung ano po ang tama, mga tambay. Ano po yung tama? Tama ng pulburon umano. Depende sa tama ng pulburon umano. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya madadawit sa korupsyon sa flood control at nananatili raw na matatag ang kanyang administrasyon. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, saan nanggagaling ang pahayag na ito ng Pangulo? Alam mo, Jiggy, meron kasing mga lumalabas na pahayag kaugnay nitong korupsyon na baka umuwi na sa bakura ng Pangulo Bongbong Marcos yung investigasyon tungkol dito sa sinasabing katiwalian sa pamahalaan. Pero si Pangulong Bongbong Marcos tiwala siya sa estado ng kanyang yaman. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang itinatago, tiwala siya na hindi siya madadawit dito sa korupsyon at kung meron man na nais na magdawit sa kanya sa usaping ito, malinaw naman daw na politika ang pinanggagalingan nito. Mas maigi daw na ang usapin ng korupsyon idaan kung ano yung makikitang ebidensya. Yan nga raw ang mandato ng Independent Commission for Infrastructure para mahimay-himay ng husto yung tungkol dito sa sinasabing anomalya. Narito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala naman tayong tinatago, wala tayong malakas. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. At Maricel, Yan po mga tambay, gusto raw siyang tanggalin at wala raw po siyang kinalaman sa korupsyon, mga tambay. Mga kabayan, wala. Malinis siya, mga tambay. About politics lang daw po, mga kabayan. At parang sinasabi, dinadawit lang siya. Parang ganon. Idinadawit ka lang, BBM, dahil nga po sa politics at gusto kang patalsikin, gusto kang palitan. Sa ngayon, masasabi mo na wala kang kasalanan, wala kang itinatago, malinis ka. Sa ngayon, kasi ikaw ang pangulo eh. Pag hindi ka na pangulo, doon mo masasabi kung totoo kang malinis. Ngayon kasi, may immunity ka. Di ba? May immunity siya eh. At syempre, pati po ang men in uniform ay wala pong nakikita na anomalya kay BBM. Pati po ang men in uniform. Lalo-lalo po mga generals. Wala pong nakikita yan. Hindi kaya, mga kabayan? At naniniwala po ba tayo na wala siyang kinalaman, mga kabayan? At wala siya itinatago pagdating sa korupsyon? Malinis siya? Katulad na nga lang nung GAA na naging gago. 'Di ba pinagpipirmahan mo magmula 2023, 2024, 2025. Sino po ba ang commander-in-chief? Ang opposition po ba ang commander-in-chief? Hindi ba siya? Di po ba mga tambay? Yun nga po ang sinasabi natin. Depende po kasi sa natira yan. Kung ano po ang natira ni BBM at kung ano po ang impact, kung ano po yung tama, umano. Yun po ang lalabas. Kaya tingin po niya sa sarili niya, wala siya accountability sa lahat na nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Sino po ba ang may hawak ng mga departamento po sa mga ahensya ng gobyerno? Sino po ba ang commander-in-chief? Katulad po ng DPWH. Sino po ba may hawak dyan? Sino po ba ang boss nila? Di ba siya? Pati ng BOC, ng Bureau of Custom, hindi ba siya ang boss?
Siya rin ang boss sa BIR. 'Di ba? Sa lahat halos DepEd. Hindi ba? At sa DA, hindi ba puro siya? Tapos wala siyang kinalaman at wala siyang itinatago. Paano yung paglipat ng pera sa PhilHealth? Pirmado niya 'yon. Pirmado niya na mailipat ang pera ng mga nag-contribute sa PhilHealth na hindi bababa sa 89 billion at nagamit na po nila ang mahigit 60 billion. Hindi po ba? At yung pagbebenta ng ginto, ano na nangyari doon? At yung pinasok nilang investment ng Maharlika Investment Fund, pirmado niya po 'yon. Hindi ba? Kaya dito po mga tambay, napakarami po. Napakarami, mga kabayan. Napakarami pong sasagutin ito. At doon niya masasabi pag hindi na siya Pangulo, na siya ay walang itinatago at napakalinis na kanya administrasyon. Bukod tangi po siyang malinis at wala pong kasalanan at walang korupsyong issue siya. Siya lang. Pero ang ahensya, ang institusyon po ng Senado at Kongreso, may anomalya na korupsyon. Pero sa kanya, wala po siya. Malinis po siya. Mga kabayan, napakalinis po niya. Ang Office of the President ay malinis. Hindi po ba? Humahawak ka na isang damukal na pondo ng bansa. Ang Office of the President, ang pondo mo, 27.3 billion. Hindi bababa. Napakalinis mo. Walang korupsyon. Humahawak ka ng confidential fund ng hindi bababa sa 4.5 billion. Wala kang korupsyon. Malinis ka. At ang iyong travel fund na hindi bababa sa 1 billion sa loob ng isang taon, malinis ka. Walang korupsyon. Napakalinis mong Pangulo. Unbelievable. Mga kabayan. Yan po mga kabayan, ang komento po natin sa Pangulo ng Pilipinas kay BBM na siya po ay tiwalang-tiwala sa sarili niya. Mga kabayan, sobrang tiwala niya sa sarili niya, wala siyang itinatago at kumpiyansa siya na hindi siya madadawit sa korupsyon. Mga kabayan, dahil wala nga siyang tinatago. Lalong-lalo po ang sinasabi niyang ICI. Sino po ba nagtatag niyan? Hindi po ba siya? Kanino po ba galing yan? Yang independent commission na yan. Yung mag-iimbestiga sa mga korupsyon ng flood control. Di po ba sila bumuo niyan? Sino susundin yan? Tinawag lang po nila independent. Pero sila ang bumuo niyan. Hindi po ba? At sila ang magpapasweldo niyan. Taong bayan ang magpapasweldo niyan. Hindi po ba? Taong bayan. At sa tingin nyo, walang po proteksyonan yan, yung ICI. Nakasara nga ang investigasyon yan eh. Ayaw ipakita sa taong bayan ang investigasyon yan. Tapos sasabihin nyo, independent. Meron ba independent na naka-close door, mga kababayan? Muli po mga tambay, maraming salamat po sa nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa mga subscribers po natin, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you po sa inyo. Maraming salamat po. At ang dasal po natin mga tambay, huwag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte na mailayo po sila sa kapahamakan. At maduktungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At syempre po makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At syempre po, tayo rin po yung magdasal nang tayo po yung maingatan, mga kababayan. At ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. At syempre, konting tiis lang po mga tambay. At yung sinasabi nga po natin bago po tayo magtapos, yung sinasabi po ni BBM, mas grabe po ang dadanasin niya. Komento ko po, yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, na hirap silang tamnan ng korupsyon, mas grabe po ang dadanasin ni BBM pag hindi na po siya Pangulo. Napakarami po. Napakarami niyang karga-karga mga issue, lalong-lalo sa korupsyon at sa pagiging hudas at taksil umano ng bayan. Hindi po ba? Muli po mga tambay, tis-tis lang po tayo. Maraming salamat. Bye-bye.